Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading. So Taurus, this is your reading for the month of August. Love reading, Taurus. So, ang gagawin natin ngayon is ano yung pwedeng mangyari in the future or this August. So, titignan muna natin kung ano nangyayari sa relationship ninyo ngayon or sa situation ninyo ngayon, situationship or relationship. And ano yung mangyayari. Pwede din to sa mga single kung lalabas siya dito na single ka. So, anong mangyayari this August or in the future, near future. So, let's start without further ado. So, Taurus sign, hindi lahat ng Taurus maka-resonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. So, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, okay? So, Taurus, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Because pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Pwede din maka-resonate kayo dito and to continue doon sa, ma-continue yung reading niyo doon sa inyong placement. Yung sun, yung rising, yung moon sign niyo, yung rising niyo, yung Venus niyo. Kasi ito naman na yung sign niyo, Taurus. Ito naman yung sun sign. So, check your other placements, guys. Especially your moon sign. So, let's start. I'm going to pull oracle cards first. So, titignan natin kung ano yung masasabi ng mga oracle cards sa situation na meron kayo ngayon. Okay, let's start. Travel. Experience new things. Okay. Okay. Oh, control. Tactics. Control. Dalawa. Okay. Wish, hoping, praying, plug, turn in, internet connected. Kaya to. This travel, distance, internet, LDR, connection. So, ano yung gusto niyan sabihin sa'yo? Actually, sa sign ng Aries, hindi ko to siya inuna. Pero ngayon, unahin ko siya from Taurus till end. Dalawa. Alam kong niloko kita, pero ayoko nang mawala ka. Patawad, nagsinungaling ako sa'yo. LDR connection could be ang meron dito sa inyo. Hindi ko alam saan ko ilagay. Dito na lang. Kasi dito yung So, I think this is an control tactics. So, parang feeling ko, you felt this time, you are the one who is controlling sa relationship ninyo. Kasi bakit? Humihingi siya ng tawad sa'yo Niloko ka niya, 'di ba? Ayaw niyang mawala ka. So, humingi siya ng patawad sa kasinungalingan na ginawa niya. So, this time, this person is trying his or her best to come back to you. And you are trying to control this person because of, parang this time, meron kang power Ayaw mo kong mawala ha. So, this time, ako yung magmamanage ng relationship. So, nandito yung control, tactics. Travel, experience, new things. I think with this, like you and your partner may be physical or emotionally distanced.
So, you are hoping, wishing, might be feeling ko, may mga plano kayo ng person na to in meeting each other. So, might be this person is trying to or planning to travel papunta sa'yo para to prove you na totoo na siya this time. To prove you na maniwala ka na sa kanya na kaya na ipaglaban ka, puntahan ka, para makita mo mismo in person na kaya kanyang paglaban, na mahal ka niya. Kaya siguro ganito yung ang nangyayari ngayon. But let's see sa tarot cards. So, pasensya na sa ingay, hindi ko na makat yung video. Okay, see? Andito ka ngayon. Queen of Swords. You are controlling the situation. So, merong cheating na nangyari sa relationship ninyo. Sorry about that. Anyway, but I think nagkakaroon din sa inyo ngayon ng new beginning with the Ace of Swords. But because this person feeling ko with the Knight of Pentacles, parang pinoproceed niya yung goals niyo na magkita. Kasi nandito, as you can see, he's traveling. So, parang travel, distance. So, this person wanted to travel. A goal niya na pumunta sa'yo para mapakita sa'yo na hindi niya naulitin yung pagkakamali niya. Kasi meron cheating na nangyari dito. Just to show you, to offer you a new beginning. And this time on your part, parang hindi ka na basta-basta naniniwala. So, parang to the point na hindi ka na basta-basta naniniwala. Ito yung provement niya sa'yo na puntahan kita para maniwala ka na mahal kita. Okay? Kasi I think dito, you rebuild yourself. Parang dito, parang nagkaroon ka ng power. Kumbaga, something like that. You know your worth. And siguro bumitaw ka na ayaw niyang mangyari yun. Kaya nga ayaw niyang mawala ka. So, gagawin niyang lahat para sa'yo. Ano yung nararamdaman niya para sa'yo? Yung totoong nararamdaman niya. Okay. I can see here Libra, Gemini, Aquarius. Most Aquarius. Baka ito meron kang ganito, malakas to sa sign mo, okay? Sa chart mo. So, yung feeling ng person mo talaga, sa totoo lang, totoo talaga na nagsisi siya. Or, yeah, totoo talaga yung hingi siya ng patawad sa'yo. This person really wanted to have a new beginning with you. And, dumating talaga siya sa point na na-stress din talaga siya. Dumating siya sa point na medyo gumulo ka talaga sa isipan niya. Nahirapan siya nung nawala ka. Kaya nga hindi ko kayang wala ka. Pero ayokong mawala ka. So, this person even wanted to marry you. So, kung long distance kayo, pwedeng nakakaramdam or nabivisualize ko dito yung afam. Anyway, this person wanted to be with you, wanted to celebrate with you, wanted to marry you. So, dumating talaga sa point dito na nagkaroon kayo ng no contact. Pero, nandito dito sa plug, tune in, internet connected, parang nagkaroon kayo ng communication ulit. Pero dumating talaga sa point na no contact kayo. I think, Taurus, ikaw yung nag-initiate ng no contact. Umiwas ka. Parang, kasi you are a master of, master kasi yung mga Taurus ng mga silent treatment. So, silent treatment, you did this. Kaya, nandun siya sa point na nahirapan siya.
nung nawala ka. So, nagkaroon talaga kayo ng no communication. Dito siya nagkaroon ng regret. Nagsisi talaga siya. Kaya, bumalik siya sa'yo. So, ano yung nararamdaman mo dito, Taurus? So, pwede itong vice versa, cross-watchers. Takes what resonates. Pwedeng si Taurus to. Pwedeng kayo to at hindi si Taurus. So, on your part naman, Taurus, see, nasa point ka talaga na nung time na hindi kayo nag-uusap, na-realize mo talaga na I wanted to move on. I just don't want to talk to you. So, nag-silent treatment ka talaga dito. Ikaw nag-initiate nun. Hindi mo siya kinausap. But, kahit ganun pa man, meron kang feeling dito of still waiting for this person. Parang you wanted to test this person kung anong gagawin niya if hindi mo na siya kakausapin pa. Kahit para sa'yo, gusto mo pa din ng new beginning with this person. So, nung itong person na to, nagparamdam na siya sa'yo, honestly, even if nasa point ka ngayon na gusto mo ikaw yung mag-control ng connection, this is a wish for you. This is your hope na bumalik pa din siya, na maayos pa din kayo. During those time na hindi kayo nag-uusap na dalawa. But you are also na trying to, kumbaga, to be practical. Sa kung ano man yung pwedeng mangyari, okay, tatanggapin ko. Pero wish mo pa din, see? Wish mo pa din na siya yung makatuluyan mo talaga. So, through your confusions, through prides, unsureness dito, gusto mo pa din na makasama siya. Kahit ikaw yung nag-initiate ng silent treatment, mahal mo to eh. Gusto mo lang siyang, kumbaga, matuto. So, let's see, ano yung pwede mangyari in the near future or this month of August. So, anyway, Taurus sign, merong Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus. Pisces sign is also here. Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano yung pwedeng mangyari in the near future? Okay. Compromise. Making changes. Okay? So, meron ng compromise dito. And making changes na. Truth, expression. Okay. Crush, sad, broken feeling, alone. Okay. Let's see. Mercury retrograde. Alam mo, this August is Mercury retrograde. Anong araw ba? I think 1 mag-start yung Mercury retrograde. Basta this August meron tayong Mercury retrograde. Let me check.
August 4. So, Mercury retrograde this August 4 till August 27. So, lumabas din yung Mercury retrograde dito. Sorry. Okay. So, lumabas din yung Mercury retrograde dito for the month of August sa reading ninyo. Electronic issues, communication issues, review, everything, flashback, crush, sad, broken feeling, memory, flashback, ang meron dito. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari this month of August or in the future? Feeling ko matetest yung relationship ninyo this August. Kasi dito, okay naman na kayo eh. Dumating kayo sa point, might be in the distant past or recent past, na nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ko naman masasabi dito na separation, pero hindi pagkakaunawaan, hindi nag-uusap, kumbaga, pero no separation. Pero nakita ko this time, okay na kayo. It's just that you are controlling the situation. Because nga, may cheating na nangyari. Ayaw mo mangyari ulit yun. So, you are controlling. And, pinapakita niya sa'yo yung improvement na kaya ko mag-travel towards you para malaman mo na mahal kita. At hindi ko nagagawin yung paloloko ngayon. Humingi ako sa'yo ng patawad talaga. Kasi ayaw ko mawala ka. So, ando siya sa point of like naging okay kayo dito. Okay? Kahit papano, naging okay kayo. And nandito na sa point na what you need to know or ano yung pwedeng mangyari next or sa future or this August. So, making changes. So, I think your person is making changes this time. Pinapakita niya na sa'yo yung improvement, yung actions, yung effort, nandito na, nakikita mo na. But the thing here is, this August is Mercury retrograde. Kaya napa-flashback sa'yo yung mga nangyari. Yung mga kalokohan, yung mga pain. Ganon yung mangyayari sa atin this Mercury retrograde eh. So, magpa-flashback sa'yo dito. And then, magkakaroon ka ng sadness, parang feeling mo alone ka, kasi LDR kayo eh, feeling mo broken ka, masasaktan ka, kaya through that, maapektuhan yung relationship ninyo. So, there is a possibility na, itong person na to, sorry, itong person na to was still going to do his or her action. May naamoy ako na hindi maganda. His or her action na to prove you talaga na magkakaroon kayo ng mag-move forward siya talaga towards with you. But I think here, ang problema dito is nagiging imbalance kayo. Nagiging imbalance talaga kayo dito. Pero alam mo, kahit magiging imbalance kayo dito, hindi naman to totally na sasabihin na worse, kumbaga. So, parang sa'yo lang, siguro para sa'yo, magkakaroon ka lang ng moody situation. So, magtatanong ka sa kanya, magtatalo kayo, hindi ka makakatulog, mag-overthink ka. Something like that. So, meron pa rin ako nakikita ditong ginagawa niya naman ang lahat, truth expression, ginagawa niya ang lahat, making changes, para matuloy talaga to, yung magkita kayo or magpakasal kayong dalawa. Ginagawa niya ang lahat, even if nagkakaroon kayo ng imbalance connection dito. Kasi meron ako nakikita dito na parang advice na din ata to sa inyo, whether kayo yung kay Taurus to or sa mga cross watchers.
this Mercury retrograde, kung mangyari to sa inyo, this Mercury retrograde, try nyo talaga na umiwas sa flashback memories. Kung mararamdaman nyo yan, try nyo talaga na maging busy. Kung maglinis kayo ng bahay, maglaba kayo, punta kayo somewhere, malling ba, to go out with your friends. Somewhere na maging busy kahit hindi nyo maalala yung mga yun. Kasi, or hindi kayo palagi nag-uusap, dalawa kasi LDR kayo. Iwas muna ng palaging nag-uusap kasi definitely merong time na pwedeng matanong mo sa kanya yung nakaraan, and then definitely mag-click yung utak mo dahil Mercury retrograde. So, magkakaroon ka ng mood swing. So, mag-away kayo. So, iwasan nyo yan. Try to be possible na hanap kayo ng ibang way para maging happy yung conversation ninyo. Try nyo maghanap ng ibang way na to plan, to plan for the future. Wag na kayo magkwento about past. Iwasan nyo talaga yun para hindi to mangyayari sa inyo. Kasi, andito Four of Cups, you are thinking about the past. And dito sa point na, if you're thinking about that, parang napa-flashback sa'yo eh. So, during this Mercury retrograde, kasi bakit ko sinabi yon? Kasi baka mahulog lang kayo sa ending, if ever. So, magkakaroon talaga ng imbalance yung connection ninyo. Baka mahulog lang din kayo sa, di ba? Hindi ko pa nabukas to. Baka mahulog lang kayo sa separation. The cycle will just end. And magtatalo at magtatalo kayo. Kasi alam nyo kung bakit. Even if this person is making his or her way na para to go toward you, to do an action, hindi naman sabihin na okay lang pag mayaman, diba? Pero pag yung, alam mo yung may time, may plan para magkita, may plan na pupunta siya sa'yo, something. So, during those time na hindi pa siya nandyan, wala pa siya dyan sa'yo, syempre may mga communication kayo. So, through this Mercury retrograde, there is a tendency mag-aaway kayo eh. Kasi kung ibabalik mo yun, magkakaroon sa'yo ng flashback memories, mag-aaway talaga kayo nito. Nandito. Makakaramdam ka kasi na baka meron pa siyang hindi sinasabi, may tinatago pa siya na ayaw niya lang sabihin sa'yo. Ganun yung mga emotions eh. Kasi ako, as a Scorpio moon, natatamaan talaga ako lagi ng Mercury retrograde. Yan yung nararamdaman ko lagi. So, pag palagi itong mangyari during the Mercury retrograde, pag hindi mo siya makontrol, or sabihin natin na pag hindi ka guided this time from this reading, hindi mo malalaman eh. So, hindi mo malalaman na Mercury retrograde pala, ito pala yung mangyayari or something. So, at least this time guided ka. At alam mo kung paano i-control. Alam mo kung paano balansihin. Kung sakali man. Kasi hindi naman perfect yung tao para sabihin na intindihin ka niya palagi kasi ikaw yung nakakontrol sa relationship ninyo ngayon dahil niloko ka niya, dahil may pagkakamali siya sa'yo. So, ikaw na yung nagkocontrol. So, pag ikaw yung topakin, intindihin ka niya palagi. Siyempre, tao lang yan. Hindi perfect. So, napipikon din, nagagalit din. So, mag-aaway kayo. Definitely, baka ma-uwi kayo sa separation and ending. Okay? So, yun. Yun na yung pwedeng ma-advise ko sa inyo para hindi kayo mapunta sa ending. So, I will going to pull an oracle card. Okay. Embrace through each other. Embrace through each other to find the missing piece. So, always embrace, always there, always be there for each other. Kung nag-aaway kayo during Mercury retrograde, always mong ninyong dalawa, always ninyong yakapin yung isa't isa at patawarin yung isang isa. Kasi matapos lang din naman yan eh. So, yun. Okay? I can see Scorpio sign anyway. Sagittarius sign as well. Libra is also here. Aries, Sagittarius, Leo. Taurus sign. So, Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you. Thank you and God bless.